ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Nagwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mong ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, oh, Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Magandang hapon po, magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay nasa 13th day na ng ating Journey in the Word, and talagang nakikita ko yung mga taong palaging nandyan, nagko-comment, palaging nanonood ng Journey in the Word. Salamat po sa inyong
pagsuporta at isa naman pong panibagong mensahe galing sa Panginoon ang mapag-aaralan natin sa hapon ito. At bago po ako magsimula, katulad po ng ginawa ng mga ibang nagtuturo ng mga nakaraang araw o mga nakaraang linggo, ako rin po ay magbibigay ng isang palaro, game mechanics. Ang tawag po sa game na ito ay No One Will React Challenge. So, kayo po ay magko-comment ng inyong most recent devotional verse. Kasi, nung mga nakaraan, ang mga kino-comment natin ay yung favorite natin. So, nakita ko na yung mga favorite verse nyo, yung mga promises of God na kiniklaim nyo sa inyong buhay. Ngayon naman, I just wanted to check kung kayo ay nag-devotion sa araw na ito or nung mga nakaraang araw. Pero sana araw-araw po ang ating devotion. Hindi lang po tayo nakikinig ng journey in the Word sa live at doon na lang tayo umaasa sa feeding of the Word natin. Kung hindi tayo, personally, bilang hindi na tayo mga baby Christian, kaya na nating pakainin ng ating mga sarili, kaya na nating pag-aralan ng salita ng Diyos. So comment down below your most recent devotional verse and your comment must not have any reactions. Kung may nag-react, ay hindi na po tayo mananalo. So depende po kasi dahil nakita ko sa live ay competitive po ang lahat. Kung talagang merong nag-like ng lahat ng comments, ang gagawin na lang po natin ay titingnan natin yung pinaka-konting likes doon sa comment na yon. So, originally, dapat ay ang mananalo lamang ay yung comment na walang magre-react. So, tingnan natin if that would be possible. Kasi competitive ang mga kasali sa live, ang mga nanonood sa live. Nakita ko kasi itong pag-game na to sa ibang mga Facebook page na ang mananalo daw ay mananalo ng 5,000, mananalo ng 1,000. Hindi po ganyan ang pa-price natin. Hindi po natin yan kaya pa sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi pa kaya ng ating budget. Maybe one day, ganyan na ang mga pa-price natin sa live. Pero sa atin po ay yung mga comment na wala pong mag-like or wala pong reaction, kung posible, yan po ang mananalo. And the winner will be personally chosen by me after po ng aking pagtuturo, and sendan nyo lang po ako ng personal message to claim your prize. So tayo na po ay magpatuloy sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa ika-13 araw na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Ito ay 40 days journey. So wala pa tayo sa kalahati, pero I believe iyon ay mabuting bagay dahil maraming pagkakataon pa tayo para maturuan at matuto ng salita ng Diyos. Gusto pong basahin ang salita ng Diyos na personally ito ay ni-reveal niya sa akin habang ako ay nagtuturo kahapon sa aming church dahil sa kami ay may mga pinagdadaanan, mga isipin, lahat naman po tayo, ay thumbs up kayo dyan kung kayo ay may mga pinagdadaanan din sa inyong buhay, pero patuloy pa rin lumalaban dahil alam natin na kasama natin ang Diyos at ang Diyos ang gumagabay sa atin. Kaya pinamagatan ko po itong As the Lord Leads. Kasi kahapon, nung nagpe-prepare ako, ay kaninang umaga din, nagpe-prepare ako ng salita ng Panginoon. Sabi ko, ano bang ituturo ko, ano ba ang sasabihin ko, but nakalimutan ko na hindi ako ang magsasalita, hindi ang salita ko ang sasabihin ko, kasi kung sarili ko lang na salita, baka mali-mali ang masabi ko, baka maling guidance ang matanggap nyo galing sa akin, pero ito talaga yung salita ng Panginoon. Sabi ko, as the Lord leads, kung ano yung leading ng Panginoon, kung ano ang mensahe ng Panginoon, yun, doon tayo. Yun ang susundin natin. So, babasahin ko po ang ating verse, Proverbs 3, verse 5 to 6. Basahin po natin. Sabayan niyo ko kahit kayo ay nasa inyong mga bahay. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take.
Okay po, ulitin natin muli, basahin natin Proverbs 3 verse 5 to 6. Trusting the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na kailangan lang namin magtiwala sa leading mo. Ano man ang mga big decisions na gagawin namin sa mga susunod na panahon, kami man ay may pinagdadaanan o kami man ay masaya, Panginoon, kailangan ka pa rin namin sa aming buhay. Hindi ka lang namin kailangan sa panahon, Panginoon, na kami naghihirap, sa panahon, Panginoon, na kailangan namin ng tulong. Kung hindi sa panahon na kami masagana, kami masaya, mas lalong-lalong dapat na naalala ka namin, Panginoon, para pasalamatan ka. I pray, Lord, na mapagpala kami sa iyong salita, maging ako, Panginoon, na nagtuturo ng iyong salita like a double-edged sword, Lord God. Ako din ay iyong tinatama, ako din ay iyong tinuturuan, Panginoon, sa gabi nito. I pray, Lord, that your Holy Spirit will move upon each heart. Nasaan man kami ngayon, nakikinig man kami sa biyahe, kami man ay sa aming mga tahanan, Panginoon, sa kainan, or kahit saan, Panginoon, in every place possible, you are there. Kasama ka namin. At ang banal na Espiritu ang kikilos sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinapaubaya ko na po sa iyo, ang tinig mo ang marinig, yung katuruan mo, Panginoon, ang maitaas, pangalan mo lamang, Panginoon, ang maalala, madakila sa oras nito. Salamat po. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ayan. Pwede po kayong mag-type sa comments kung gusto niyo pong mag-Amen at makita niyo na kayo nakasabay sa ating panalangin. So talagang very personal ang verse na ito para sa akin. Sabi nga ni Pastor Ruben na lagi niyang sinasabi, ang pastor ay talagang sangkalan ng Diyos. Hindi ba pag naghahanda ka ng lulutuin, yung sangkalan, doon tatadta rin yung mga ingredients talaga. So naniniwala ko ang salita na to ay hindi lamang para sa akin, kung hindi para sa ating din lahat na nakikinig. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Naalala ko tong verse na to, bata pa lang ako, nursery, kinder, dahil sa Christian school nga ako nag-aral simula nursery pa. Pinapamemorize na to sa amin ng teacher ko. And masigasig kami na i-memorize, paramihan ng memory verse. And ito talaga yung tumatak sa akin. Dahil napakadali niyang i-memorize. Yung parang may rhyme siya na kapag binigkas mo, maalala mo siya agad. So, tandang-tanda ko itong verse na to simula nung bata pa ako. Pero, naintindihan ko na lang siya. Parang na-comprehend na lang siya ng utak ko, naunawaan ko na lang siya nung malaki na ako, na sa dami ng pinagdadaanan, dahil sa dami ng responsibilities mo or isipin mo, napakahalaga pala na magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Lalong-lalo na kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na kung ikaw ay may pamilya, ikaw ay isang magulang, ikaw din ay ate o meron kang responsibility, meron kang pamilya na inaalagaan, magulang na inaalagaan. To lead people or to help people, you must be led by God. Para pangalagaan mo ang mga tao, maturuan mo ang mga tao, dapat ay pangunahan ka ng Panginoon. Hindi talaga posible sa sarili mo lang lakas na kakayanin mo ng lahat, na kaya ko to, malakas ako eh. Talagang nasasabi mo sa buhay mo na sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat ng napagtagumpayan ko, napaka-imposibleng malagpasan ko yung lahat dahil lang sa sarili kong lakas. And to be led by God, we have to lead ourselves to Him. To be led by God, lead yourself to Him. Ilapit mo ang sarili mo sa Kanya para ikaw ay pangunahan niya. Diba? Naalala natin yung verse sa Bible na ang magnanakaw, pumapasok yun sa bahay ng isang tao nang walang pasabi, nang walang pahintulot ng may-ari ng bahay. Pero ang Panginoong Diyos, hindi po ganoon.
kailangan merong pahintulot mo para siya ay kumilos sa buhay mo. So unang-una na dyan na kailangan nating pag-aralan, apat na bagay lang po ang gusto ko na matutunan natin sa araw na ito. Trust in the Lord with all your heart. Ulitin ko po, trust the Lord with all your heart. Dun sa verse, trust in the Lord with all your heart. Huwag nating babawasan, huwag nating dadagdagan dahil ang salita ng Diyos ay mabisa at tapat. Kasalanan kapag mag-omit lang tayo dyan ng kahit anong words. Kunyari, sabihin natin, trusting the Lord. Magtiwala ka lang nang hindi kasama ang puso mo. Or, i-omit mo yung pangalan ng Panginoon, mas lalong malaking kasalanan yun. Sabihin mo, trust your heart. Diba? Follow your heart. Marami akong nababasa na ganyan. Marami akong naririnig na ganyan na kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung ano yung pakiramdam mo, yun ang gawin mo. Pero sabi sa Jeremiah 17 verse 9, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Kung didepende ka sa puso mo, papakiramdaman mo lahat ng mangyayari, or you will just based on your gut feeling na ito yung feel ko eh. Na gusto kong sabihin sa'yo na feeling mo lang yun. Feeling mo tama yung iniisip mo. Feeling mo lang yun. So wag tayong feelingera or feelingero na feeling ko kasi tama. Yun dapat ang gawin ko. Feeling ko dapat umalis ako. Feeling ko dapat huminto na ako. Feeling ko dapat kalimutan ko na lahat na ito. Feeling ko dapat tumigil na ako. If we base everything on our emotions, our life will be chaos. Sige, isipin mo ngayon, yung mga pagkakataon na nagdesisyon ka, hindi ka nag-isip ng maayos, pinakiramdaman mo lang, kung ano lang ang pakiramdam mo ng oras na yun, masayang masaya ka, galit na galit ka, sobrang masama ang loob mo. Look where it takes you. Ano ang nangyari sa buhay mo? Dahil dumepende ka lang sa pakiramdam mo. Sabi sa Matthew 15 verse 19, for from the heart come evil thoughts, murder, sa heart din pala nagsisimula ang murder bago gawin mo yung mismong act ng pagpatay, adultery, kagustuhan mo yan, desires mo yan, all sexual immorality, hindi lang yan dahil sa napanood mo, nagsuggest sa utak mo, galing pala yan sa puso mo. If you don't desire something, wala yung epekto sa'yo. Wala yung effect kahit anong marketing ng kaaway na ipakita sa'yo, i-flash sa isipan mo. Theft, pagnanakaw, lying, pagsisinungaling, may dagdag bawas ang sinasabi, slander, paninirang puri ng mga tao. But God is not our psychologist, but our King. Huwag nating isipin na kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kapag uma-attend tayo sa worship service, yung gusto ko lang, yung gusto kong marinig, yung magbibida sa akin, yung papasalamatan ako sa lahat ng aking ginagawa, or ang gusto ko lang marinig, yung gusto ko lang, yung depende sa pakiramdam ko, na sasabihin na, oo, tama yan, brother, oo, tama yan, sister. Gantong gawin mo, the best ka eh. Diba? Perfect ka eh. So, ito yung gawin mo. Hindi po tayo ganun kapag tayo ay nagsisimba o tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. We must be humble. God doesn't want us to feel okay. He wants us to be right. Hindi niya gusto na gumaan lang ang pakiramdam mo, mag-agree na lang sa lahat ng gusto mo. Ang gusto niya ay itama tayo. Itama ako, itama ka sa lahat ng mga bagay na kailangang itama sa sarili natin, lalong-lalo na sa puso natin. Magpatama tayo sa Panginoon. Even if it makes us unhappy at times, kahit na nakakalungkot yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, there is reward at the end. Diba, huwag mo lang ayusin yung mukha mo, overly conscious ka sa kung ano yung itsura mo. Diba? Ako, nagkulot pa ako para sa live na ito. Hindi lang yung ganong preparation ang hinahanap ng Panginoon. I may, kunyari, as for me, as an example, kunyari, ayos na ayos ako, I may look good
'di ba? I may look okay on the outside appearance, pero kitang-kita ng Diyos ano ba yung nasa puso ko. Ikaw din, yung katabi mo, tingnan mong mabuti. He may look or she may look okay, pero hindi mo alam ano kaya ang laman ng puso nito. 'Di ba? Ngumingiti sa'yo, nag-a-agree sa'yo sa lahat ng sinasabi mo, pero deep inside, hindi pala. Nagdi-disagree pala siya. So, wag nang natin ayusin ang ating muka, ayusin natin ang ating puso. Lalong-lalo na ang ating puso. Siyempre, kailangan naman talaga presentable tayo kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, kahit pag nagtatrabaho tayo, saan tayo pumupunta, pag lumalabas tayo. Pero dapat mas lalo kang concern sa puso mo, hindi lang sa itsura mo. He doesn't want us to feel better, but to be at peace. Gusto niya meron tayong kapayapaan sa puso natin. Hindi yung parang panandali ang saya lamang. For example, sa mga nagiinom or gumagawa ng bisyo, ginawa ko yun kasi para gumaan yung pakiramdam ko, para makatulog ako. May na-attendan akong Bible study na gano'n. May isang nanay, ganyan yung sinishare niya. Nagiinom ako pang patulog lang para mabawasan yung stress ko or mabawasan yung mga isipin ko. Kasi pag may iniisip ang isang tao, di ba, hindi siya makatulog. So, nagiinom na lang ako. So, that's a very good example or simplest example na we want to feel better. Hindi po ganun ang salita ng Diyos. Hindi din po ganun ang turo ng Biblia. Hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Gusto ng Diyos, tayo ay magkaroon ng kapayapaan. At anong ibig sabihin ng kapayapaan? Being at peace means you have no regrets and no what ifs. Your decision is final. Kaya tatanungin mo talaga lagi bago magdesisyon ng isang tao, kung lumapit man siya sa'yo, nagkonsulta siya sa'yo, humingi ng prayers, tanungin mo sa kanya, are you at peace dyan sa decision mo? Marami ka pa bang isipin or napag-isipan mo na ba yung mabuti, napanalangin mo na ba yan? One word lang, are you at peace dyan sa decision mo? Pag yan galing sa Panginoon, naniniwala ako, you will be at peace and you will have a lot of confirmation galing sa Panginoon. Na masasabi mo talagang, ito yung leading ng Panginoon sa akin. And I will trust Him. I will trust Him with all my heart. Makinig po kayo sa akin. When we blindly follow our heart, we can easily step outside of His perfect plan. Kapag sinunod natin ang ating puso, napakadali sa atin na umalis, napakadali sa atin na tumigil at hindi na natin ma-achieve, hindi na natin maaabot pa yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Napakaraming tao, favorite ang Jeremiah 29 verse 11. Kahit yung mga youth, kagabi tinatanong ko sila ano yung mga promises of God na paborito nila. Si Pastor Elmer, ganun din. Naalala ko si Ate Tere, Veneracion, yun din ang favorite na verse niya, na word of God. Yung kiniklaim niya na promise of God. That God will give us a great future. Pero, kapag hindi ka sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ka nanatili, you step outside of His perfect plan, hindi mo yon mararanasan. Hindi mo yon makukuha. Kung tumigil ka na ngayon, nag-quit ka na ngayon, hindi mo na makikita o mararanasan yung mga bagay na gagawin pa ng Diyos sa buhay mo. Don't try to be God. Let God be God in your life. Huwag mong pilitin na ikaw ang maging Diyos sa buhay mo. Napakahirap noon. May narinig ako na preaching noon. Ang intro niya, sabi niya, pagod ka na ba? Tapos sabi ng mga tao, amen. Pagod na daw talaga sila. At sabi niya doon, nakakapagod talaga kasi pag ikaw ang Diyos ng buhay mo. Imagine, di ba? You are running your own universe and the solar system all on your own. You're running your own life. Nakakapagod talaga yon. Let God be God in our life. Huwag mong itry na magpaka-Diyos sa buhay mo. It's hard to be God of your own life. Simple lang, because you are not your own creator.
Hindi naman na ikaw ang lumikha sa'yo eh. So you don't know what's your purpose, what you're meant to be. Marami kang hindi alam sa sarili mo. Kaya kailangan ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Some prideful people will say, lagi ko naririnig, I made it my way, I became successful with little help or no help from anyone. Maaring tinulungan nila ako, pero ako pa rin ang nagpa-successful. Ako pa rin ang dahilan kung bakit naging successful ako ngayon sa oras na ito o bakit ako yumaman. Talagang masasabi, madalas ko naririnig, I did it on my own. Di ba maraming success stories na ganyan na nakakalungkot na sa panahon ng pagtatagumpay, nakakalimutan na ang Diyos. Nakakalimutan na natin na sabihin na ang Diyos ang nagpayaman sa akin. Ang Diyos ang nagpatagumpay sa akin. Sinamahan ako ng Diyos simula unang-una pa lang hanggang ngayon, kasama ko pa rin ang Diyos. Marami kasing tao, kasama nila ang Diyos nung una, pero nung sila'y nagtagumpay, wala na. I did it on my own. They became the hero of themselves. Sila na ang main character ng kanilang buhay. Pero ang katotohanan, it is God who should be the main character of our life. Na lahat ng nangyayari sa buhay mo, yung awitin na nagsasabi, sa'yo nang gagaling, ang lahat-lahat sa akin, kinikilala mo lahat, kahit simpleng candy na hawak mo, kahit yung barya dyan sa bulsa mo, o sa wallet mo, or sa bag mo, lahat-lahat galing ito sa Panginoon. O yung libo-libo mong pera, milyon-milyon na pera mo, hindi natin pwedeng ipagmalaki yan sa Panginoon kasi nanggaling yan sa Kanya and in a snap of a finger, kaya niya yung bawiin sa ating lahat. Amen po ba? The best version of ourselves is not being ourselves, is not being you, but having Jesus in you. That's the best version of yourself. Having Jesus on you, having Jesus in you, inside of you, becoming Christ-like. Yung katulad ka ni Kristo sa pag-uugali mo, sa pagsasalita mo, sa disiplina mo sa buhay, maging sa paggastos mo. At sa lahat ng bagay, ng desisyon mo, you are Christ-like. Na minsan magtataka yung mga tao, bakit ganyan ka kabait? Bakit ganyan yung mga desisyon mo? Bakit simpleng bagay lang, sobrang naiiyak ka na? Bakit ganyan yung passion mo? Bakit nananatili ka pa rin kahit ganito na yung nangyayari sa buhay mo? Kasi we are Christ-like. Katulad ng sinabi ni Pastor Arlene Magaraw nung nagtuturo siya ng pastoral anniversary ni tatay. Sabi niya doon, ang talagang tumatak sa akin, madami siyang magandang sinabi. Ang tumatak sa akin doon, pag lingkod ka ng Diyos, you will suffer. There is long suffering. Parang sabi ko, pwede bang i-omit yung long? Pwede bang suffering lang? Kasi yung long, parang it's too much na. Di ba yung parang suffering for a minute, for a second, for a month, for a year. Parang it's too much na nga eh. Pero yung long suffering, parang ang hirap na. And sabi niya doon, kung ang Panginoong Jesus nga eh, tiniis niya, nag-suffer siya, long talaga sa cross, beyond any human comprehension yung nangyari sa kanya. Yung talagang hindi na kaya sa lakas ng tao lang talaga, paano pa kaya tayo na sumusunod sa Kanya, naglilingkod sa Kanya? Kung siya nga ay pinangako sa cross, kung siya nga ay nasaktan, naniniwala ako, nasaktan hindi lang physically, kung hindi nasaktan din siya sa Kanyang puso, tayo pa kaya na naglilingkod sa Kanya? We will go through the same thing dahil naranasan ng ating Panginoong Jesus. At sana katulad ng ating Panginoong Jesus, tayo din ay magpapatuloy until the very end. We know a lot of stories on how God put the prideful people in shame. Di ba, isa na lang greatest example na alam nating lahat. Anong sabi nila sa Titanic? Even God cannot sink this ship. Kahit ang Diyos mismo hindi mapapalubog ang barkong ito. Pero ano ang nangyari? The greatest tragedy na nangyari, diba? May mga historical events, merong mga documentaries solely for Titanic. Talagang ayaw ng Diyos ng mga taong nagmamalaki. Lalong-lalo na
pag sa Kanya. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na sarili ko lang to, ako ang nagpayaman sa sarili ko kasi ang galing-galing ko, ang tali-talino ko, kahit di na ako manalangin, pinagpapala pa rin ako, kahit hindi ako magsimba, ay okay lang yan, kaya ko to. Kasi ako na to eh, di ba? The best na ako eh. Don't use God. Be used by God. Huwag mong gamitin ng Diyos. Huwag nating gamitin ng Diyos. Kasama ako dyan. Be used by God. Dapat ang Diyos ang gagamit sa atin. Marami ako nakikita, nagsishare ng Word of God sa Facebook. Minsan nga, mali pa yung theology eh. Parang depende lang talaga kung ano yung experience nila, ano yung pananaw nila, without double checking the context, yung totoo pagdating doon. Lalo na pag may kaaway, may pinaparinggan, okay, share ng mga verse sa Bible na nag-agree sa kanilang nararamdaman. But, we are sharing the God's Word sa Facebook, online, on our social media, but we are not being a part of expanding His kingdom. We are just using His Word for us to feel better, to agree sa paniniwala natin, sa values natin na gusto nating ipilit, pero pagdating na sa paglilingkod sa Panginoon, wala na. Hanggang doon lang. Sa pa-share-share lang. Sa mga word na saktong-sakto sa gusto niyang marinig. We want God to be generous to us, but we are not generous to His works. Gusto natin na ang Diyos ay mapagbigay sa atin. Buhos lang ng buhos ng biyaya, bigay lang bigay. Ayaw nating matigil. Pero, pag tayo na ang kailangang magbigay, pag tayo na ang sinasabihan ng Panginoon na maging mapagbigay, wala na. We are just using God. We are just using the Lord. Instead of being used by the Lord. Imbis na tayo ang nagpapagamit sa Panginoon, ginagawa lang natin kasangkapan ang Panginoon sa sarili nating kagustuhan. Which is very wrong. Maling-mali talaga. Trust in the Lord with all your heart. We want to claim His promise, but are we willing to be with Him and serve Him? Kiniklaim natin, napakarami, nabasa ko, nabibless ako sa mga promises of God na sinishare nyo, na pag nabasa ko, nare-remind ako, nga, promise to ng Panginoon, i-claim ko din to. Walang problema, gusto mo i-claim lahat ng 8,000 promises of God sa Biblia. I-claim mo yan lahat kasi sinabi yan ng Panginoon eh. Pero ang problema, you just want to have the reward, but we are not willing to be with Him sa personal devotion natin, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, and we are not willing to serve Him. Paggawain na ng Diyos, di ka makita. Pero, sa gifts, pero sa rewards, nandun ka, kiniklaim mo lahat ng promises. We are after the gifts, not the giver. Gusto na lang natin yung marireceive natin. Wala na tayong pakialam doon sa nagbibigay sa atin, which is the Lord. Our only source of everything. May business ka man, nagtatrabaho ka man, fully dependent ka man sa Panginoon, ikaw dapat ay magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. Talagang ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. Lord, ito na yung puso ko. Tignan mo, Lord. May mga dumi. Tanggalin mo yung mga sama na ko ng loob, yung mga pain ko, yung mga struggles ko, yung pride ko. Tanggalin mo, Lord. Yung hindi ko pagpapatawad, tanggalin mo, Lord. Kaya pag aalala ko, naririnig ko yung awitin na A Pure Heart, talagang dinidesire ko palagi na, Panginoon, kung ano man yung meron sa puso ko na hindi nakakalugod sa'yo, tanggalin mo. Kasi kung ako yon, I will cling to it. Diba, hindi ko yan pipitawan. Ayoko. Diba, yun yung nararamdaman ko eh. Bakit ko i-let go? Diba, bakit
bakit ako? Di ba yung gano'n? Bakit ako ang magpapakumbaba? Bakit ako ang magsusorry? Or bakit ako magbibigay? Bakit ko gagawin to? Bakit ako magpapatuloy? Pero pag inawit talaga natin yung awitin na yan, talagang lilinisin ng Diyos ang puso mo. Actually, kahit awitin mo ang awit na yan, kung di naman talaga yan ang panalangin ng puso mo, hindi naman talaga yan ang minimin mo, useless. Kasi hindi naman totoo. Diba sabi sa awitin na yan, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Napakahirap kantahin ng awitin na yan. Naiiyak pa nga ako. Kasi parang ang hirap sabihin na, Lord, yung puso ko, turuan mo na sumunod sa'yo, to trust in you with all my heart. Diba yung sabihin mong pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pero lumalaban yung puso mo na, teka lang, huwag mo munang tanggalin. Parang pag nangingibabaw yung emotions mo talaga, parang ayaw mong kantahin yung awitin na yan eh. Pero parang pag di mo na kaya talaga, parang yung puso ko, Lord, parang eto na, gusto ko nang sundin yung sarili ko at gusto ko nang yung mindset ko ay ganito na lang, talagang end game na, talagang tapos na, tuldok na. Napakahirap sabihin sa Panginoon na dalisayin mo, Panginoon, ang puso ko. Yun ang ninanais ko, yung pusong dalisay. And we must not depend on our own understanding. Meron akong classmate noon sa college. Sobrang terror ng professor namin. Tapos, nagpapasa siya ng assignment yata or project namin. Tapos, ang sabi niya, hindi pa tapos. Dahil hindi pa tapos, hindi niya naiintindihan yung instruction dahil terror yung teacher namin. Bakit ganito to? Di ba, ang linaw-linaw ng instruction ko, dapat ganito yung gagawin nyo, ganito yung font, ganito yung size, ganyan. Hindi ka marunong sumunod. Sabi ng classmate ko, ay, sorry po sir, akala ko po kasi ganito, ganyan. Ang sagot sa kanya ng prof namin, galit na galit, nagmura pa, sabi niya, syempre hindi ka na sabihin yung mura, sabi niya, kailan ba naging tama ang akala? Sige, sabihin mo sa akin, kailan naging tama ang akala? Kasi kaya nga akala, mali ka, but never naging tama ang akala. Ang inaantay lang ng prof namin, sabihin niya, sorry po, mali po. Mali po yung nagawa ko. Hindi ko po naintindihan ng maayos. Hindi po ako nakikinig ng maayos. At ang tunay na pagsisisi, dahil blessed na blessed ako sa itinuro ni Pastor June, ni Brother June sa Acts SJDM nung umattend ako sa Bible study nila. Ang pagsisisi, hindi naninisi. Pag ang isang tao, tunay na nagsisisi, dahil may kasalanan siyang nagawa sa isang tao o sa kahit na sino, kahit ikaw ay magulang, kahit ikaw ay mas matanda, ikaw ay ate, mas bata, or kahit ikaw ang leader, hindi mo sasabihin na, pasensya na, sorry, nagawa ko yun, ikaw kasi ang gulo-gulo mo eh. Ikaw kasi, kaya kita niloko kasi ikaw kasi, hindi ka kamahal-mahal eh. Ikaw rin kasi, ang dami mo rin kasing lapses, ang dami mo rin kasing pagmamali. Ang dami mo rin kasi pagkakamali. So, hindi pa talaga siya nagkakaroon ng remorse. Wala pa talagang conviction sa heart niya. Hindi pa siya accountable fully doon sa kasalanan na
nagawa niya. Kasi naninisi pa siya. Ipinapasa niya pa yung kasalanan niya. Di ba katulad kay Eva, Adan, sabi ni Adan, ito kasing babae na ibinigay mo sa akin. Sabi naman ni Eva, ito kasing ahas, ito yung sinabi niya sa akin. So they haven't took the full responsibility, full accountability na, sorry, I am wrong, nagkamali ako. At ang Panginoon naman, pag humingi ka ng patawad, sinabi naman sa salita ng Diyos, 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins. Papatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. If we confess, if you are humble enough to confess, yan, pasensya na po sa technical difficulties. Bigla pong namatay ang ginagamit ko na gadget para po sa pagla-live na ito. Lately, hindi ko nga po din maintindihan kung bakit ganun ang nangyayari sa mga gadgets namin. Parang katulad nito, itong tablet ko, pati yung laptop ko, talagang halos lahat, pati mga cellphone namin ay talagang nasisira na siya isa-isa. Narinig niyo pa po ba ako ng maayos? Talagang yun ay gawain ng kaaway. Naalala ko si Pastor Ruben, sabi niya nun, kapag ang kaaway ay hindi niya kayang galawin ng tao because we are protected by the Lord at ang mga taong minamahal sa atin sa mga gadgets, sa mga gamit natin. Kasi dati ay nasira din yung motor niya pagpunta niya sa amin sa church. So, panalangin lang natin sa Panginoon. No distractions coming from the enemy dahil mahalaga ang salita ng Diyos na pinag-aaralan natin sa araw na ito. Katulad ng sinasabi ko kanina, we must not depend on our own understanding. Huwag sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating katalinuhan, because our understanding is limited. We are not a know-it-all Christian. We are not a know-it-all pastor. We are not a know-it-all person. We are not a know-it-all leader. Diba? Na bawat desisyon, meron kang kinokontradict mo or kinokontra mo na dapat ganito dapat ganito yung gawin natin And someone like that is in the Bible. Hanapin niyo kung sino at sabihin niyo sa akin. Pwede niyo ring i-type sa inyong comments kung sino ang kilala natin gano'n. Hindi natin dapat binibent ang salita ng Diyos depende sa gusto nating outcome. Depende sa gusto nating pangyayari. More than the wisdom we have from our experiences, we have the wisdom from the Lord that surpasses all understanding. Kaya napakahalaga, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ang Biblia, nandyan lahat ng mga bagay na kailangan nating maunawaan, intindihin, at i-apply sa buhay natin. And tandaan niyo po, it is very dangerous to depend on our own understanding. Delikado yan. Na ang pagkakaunawa mo sa bagay na ito, pagkakaunawa ko kasi dapat ay ganito.
ang dami ng tao nagsasabi sa'yo na mali. Merong nag-a-agree sa'yo, isa o dalawa, hindi natin alam kung yan ay guided by the Lord. Pero yun ang ipinipilit mo sa buhay mo na, hindi, itong pagkakaintindi ko eh. This is my thought process. This is my understanding. Basahin po natin yung foolish and wise. Ano ang pagkakaiba ng foolish and ng wise? When we depend on our own understanding, we are foolish. When we depend on His understanding, we are wise. We are called wise. Karapat-dapat na tawagin tayong wise kapag tayo ay dumidepende sa Panginoon. Pero kung ikaw dumidepende ka, o ako dumidepende ako sa sarili kong pagkaunawa, I am not wise. I am foolish. So tayo pong lahat na nakikinig ngayon, let us not be foolish. Lagi tayong magtiwala sa wisdom galing sa Panginoon. His understanding is so wide, so deep, and immeasurable that sometimes we can't comprehend it. Hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan. Kaya kailangan natin ng mga leaders, mga pastors, guided by the Lord, wise person, dahil sila, ang wisdom nila ay nanggaling sa Panginoon. Kanina lang bago ko mag-live, nagtatanong ako kay Pastor Hasmin at kay Pastor Ruben kung may chance pa nga, i-chat ko na din si Nanay Arlene at si Pastor Chris, kahit si Pastor Jonathan, na ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nito? Kasi baka mamaya mamali ako ng sabi, tas yun ang tinuturo ko. Pag may niniwala sa tinuro mo na mali, at siya ay nawala sa Panginoon, siya ay nadapa, kasalanan mo yon. Accountability mo yun sa Panginoon. Kaya dapat maingat tayo sa mga sinasabi natin, tinuturo natin, sinusunod natin, pinapakinggan natin sa buhay natin. Nasabi ko na at sasabihin ko ulit, the sheep knows his shepherd's voice. Alam mo dapat ang boses ng Panginoon. Sino ang mensahero ng Panginoon sa buhay mo? Sino ang lagi mong pinapakinggan? We don't need to understand everything before we believe or before we obey. Hindi kailangang maintindihan mo lahat bago mo sundin na sabihin sa iyo ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Iwanan mo ang trabaho mo. Or ganito ang gawin mo. Magpatuloy ka kahit na ang hirap-hirap na, kahit na hindi mo na kaya, kahit hindi na kaya ng budget nyo. Ayan, based in experience na po yung mga example ko. Kahit hindi mo maintindihan, kahit sa tingin mo wala nang patutunguhan, kahit sa tingin mo parang dead end na dapat itigil mo na or matapos na, kailangan mo pa ring sumunod. Wala pong salita ng Diyos o walang sinabi sa Biblia na sinabing tumigil ka na. Diba? Tapusin mo na. Meron, tumigil ka na sa ginagawa mong kasalanan. Diba? Tigilan mo na yung hindi nararapat. Pero walang nagsabi doon na tigilan mo na ang paglilingkod mo sa Panginoon pag ikaw ay nahihirapan. Walang ganun sa Biblia na pag nahihirapan ka na, pag di mo na kaya, di ba? Logical thinking. Anong dapat na isipin mo ng isang normal na tao na hindi nakakilala sa Panginoon, na hindi nagmamahal sa Diyos? The decision would be to stop and to quit. Paano nung mga nakaraan, nung nandito sila Monet, sila Aiza, si Jonel, pinahiram sa amin ni Aiza yung sasakyan niya. Nasabi niya, mamasyal lang kayo, sige mamasyal lang kayo as a family, gamitin niyo lang yung gamitin niyo yung sasakyan. And kahit pa paano nakapag-relax kami habang nagda-drive kami ni Elmer. Nag-uusap kami. And pinag-usapan lang namin lahat ng mga decision making na kailangan namin gawin sa mga susunod na araw. Tapos, kaka-vent out namin sa isa't isa. Umaabot na yung usapan namin sa o sige, parang hanggang dito na lang. Parang ako personally, galing sa akin, sabi ko parang nasa dead end na tayo. Parang hindi ko na alam yung next step pa na gagawin ko. Parang hindi ko na kayang humakbang pa. Hindi ko na alam kung what idea in the world should I do para mapagpatuloy pa yung church. Yung parang sa current circumstances lang at sa nararanasan mo, sa nararamdaman mo, sa current budget mo, na parang
Oo nga, baka ang leading sa atin is just to shut down the church. Tapos bina-validate ko pa yung emotion ko na sabi ko, hindi lang naman tayo ang hindi lang naman tayo ang magsa-shutdown ng church, eh. Hindi lang naman tayo ang hihinto eh kasi marami din namang naka-experience niyan, marami din namang gumawa niyan. So hindi lang tayo, talagang yung circumstances na parang yung rent, syempre parang kung sakaling hindi pa mabayaran talaga, parang kailangan na talaga naming lumipat. Parang iniisip ko na, okay, so that's the very best decision na gawin natin. That's the most logical decision that we can have. Na, okay, sige, tama na, wag na natin gawin. Hanggang sa habang nagde-drive kami, parang kami, naiisip namin na kung yun na lang yung decision namin, tama yun. It will save our family, it will save our finances, it will save our sanity. Na yun na lang talaga yung decision namin. Not to stop na, or bumalik na lang kapag okay na, or yung parang kapag magaan na ulit yung buhay at wala nang masyadong wala nang masyadong isipin. And all of a sudden, parang kaming dalawa nag-agree kami na kaya lang nakakatakot sa Panginoon. At nakakatakot at nakakahiya sa Panginoon na tinawag ka, pinili ka. Tapos hihinto ka na, 'di ba? Kaya ito yung sinasabi ko, ito talaga yung word of God talaga para sa amin na kung didepende ka lang, and if you are on the same place right now sa mga nanonood sa live, kung didepende ka lang sa emotion mo, personally, ayaw na talaga eh. Or titigil ka na talaga, or tama na, kasi parang hindi na kayang ituloy pa. Parang tama na kasi nagawa mo na naman lahat exert mo na naman lahat ng effort na dapat na gawin mo. Siguro yun lang yung nasa isip ko because sabi ko nga pag ma-emotional ka, your mind is very limited. Kung nasa ganun kang sitwasyon ngayon at nanonood ka sa live na to, this is an encouragement from the Lord na trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Kahit na gustong-gusto mo nang sumuko, kahit gustong-gusto mo nang umalis, and sa tingin mo that is the best decision to save yourself sa panahon na to na naranasan mo, have the encouragement na hindi lang ikaw ang dumadaan dyan. Hindi lang ikaw ang nakakaisip yan at maraming taong napagtagumpayan na yan. At ikaw din, mapagtatagumpayan mo yan. Kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon ng buong puso at hindi ka dumepende sa sarili mong pagkaunawa. Kasi kung ililay down mo yung facts, titignan mo ang mga pangyayari, kapag iisa-isahin mo lahat, talagang may check eh. Doon siya papunta eh. Yung parang, okay, ito na yung leading. Tapos narinig ko pa si Pastor Hasmin na yung term niya nang nagturo siya nung Sunday na kapag pag hindi naabot yung ganitong offering or tithes and offering, baka mag-shutdown yung church. Parang ako, dahil yun ang gusto ko marinig, dahil yun ang iniisip ko, sabi ko, it's a confirmation. It's a confirmation from the Lord na, sige, tama na, parang, sige, iti-take ko na lang yung blame na kasalanan ko kasi, kaya, stop yung church, kasi ganito, parang, sige, I can explain to anyone na ganito kasi nangyari. Yung parang gano'n, hindi ako pagod mag-explain. Pero, kung titignan mo, sinabi pa yun ni Lord, parang saan sa salita ng Diyos, na sinabi niya na,
itigil nyo na ang pagmi-ministry, itigil nyo na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, itigil nyo na ang paglilingkod sa akin, magpayaman na lang kayo, or ayusin nyo na lang ang buhay nyo. Hindi ba wala? I'm just listening to my own heart. I'm just listening to my own emotion. And I'm listening to the suggestion of the enemy na hindi dapat. Kaya nga sinasabi ko, you should recognize the voice of your shepherd. At napakahalaga din po that we need to seek His will sa lahat ng ating gagawin. God is glorified when we seek Him first before doing anything. Before we buy anything, before we go somewhere, before we book a flight, before we schedule anything, before we decide, before we sign anything, before we say yes to anyone, or before we make a deal with someone. Kahit yung simpleng saan magpa-park, anong kakainin ko ngayon, saan kami dadaan, diba? Anong o-orderin ko ngayon? Hindi dahil sa hindi ka matalino, hindi dahil sa hindi ka decisive, kung hindi dahil you trust in the Lord with all your heart and you seek His will in all that you do. Hindi yun kahinaan. Ang katotohanan, yun ay katalinuhan. The foundation of obedience is trust. Hindi ka naman susunod sa isang tao na hindi ka nagtitiwala. Hindi ka naman susunod sa Diyos kung hindi ka nagtitiwala. At napakarami kong kilalang tao na sumusunod sa Panginoon dahil nagtitiwala sila sa Panginoon. At ang katotohanan, being alone is the best time the enemy attacks us. Yun yung best time para tayo ay atakihin ng kaaway. He tries to break relationships, friendships, marriages, because when we are alone, away from fellowship with men and with the Lord, we are helpless and we are at our weakest. Kaya napakahalaga ng fellowship. Kami, nung pagpunta namin nung nakaraang Sabado, pastoral anniversary, talagang sinadya namin deliberately na mag-commute lang kami. Kasi pag mag-rent kami ng sasakyan, uwi kami agad yung kunyari, pupunta kami ng umaga, gabi uuwi na kami, or parang pinakamahaba na yung uuwi kami kinabukasan. Talagang, we are just so weary na gusto namin ng fellowship sa mga kapwa mo na naglilingkod sa Panginoon, na nagpapatuloy kahit na mahirap, kahit na masakit, nandiyan pa rin, nagpapatuloy. Although most of our banding na mga panahon na yun, ay puro, kwentuhan lang, tawanan lang, mostly kainan, hindi ko na ikakailayan. Pero alam mo yung nakaka-redeem lang siya, and nakaka-encourage lang siya na mapalapit ka sa mga tao na alam mo katulad mo din na nagpapagal at naglilingkod sa Panginoon simula pa ng unang-una. Parang inaalala ko simula bata pa lang, yun na yung ginagawa namin, and it's very encouraging talaga na makita muli at makasama at makausap. Sabi po dito, suffering will be a part, but never the end. Basahin natin 1 Peter 5 verse 10. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So, after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Hindi tayo kawawa, hindi tayo nag-iisa sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil suffering is just a part, very brief part, or meron ngang long suffering, pero aasahan natin there is hope. Hindi yon yung ending natin. Everything will be okay in the end. And if it is not okay, then it is not the end. Lastly po, He will show you which path to take. Ipapakita ng Panginoon sa'yo kung ano yung next steps na gagawin mo. Ikaw ay sasamahan niya. Ikaw ay gagabayan niya. Katulad po ng isang kwento, at dito na po ako magtatapos bago po maghandog ng isang awitin si Pastor Elmer.
Si Albert Einstein, minsan po, siya po ay nag-travel sa train. So, ang ginawa niya, nung nasa train na siya, umupo siya, at nakalimutan niya yung ticket niya. So, hindi niya nadala yung ticket niya. Nakalimutan niya siguro sa bahay, or nakalimutan niya sa bag, or nalaglag. Ngayon, tinanong siya nung konduktor doon sa train. Sabi niya, saan po kayo papunta? So, sabi ni Albert Einstein, pasensya na, hindi ko kasi alam, nawala yung ticket ko. Pasensya na kayo. Hindi ko, magbabayad na lang ulit ako. Tapos sabi ng konduktor, wala pong problema, Dr. Einstein, kasi sikat na sikat po kayo at kilalang-kilala po namin kayo. Hindi po namin pagdududahan na hindi kayo nagbayad. Tapos sabi ni Dr. Albert Einstein, hindi rin ang problema ko eh. Nawala yung ticket ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, ang ibig niyang sabihin, para mas maging malinaw at makarelate din po sa ating buhay, you know who you are, pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di ba, hindi problema, hindi na issue sa'yo yung identity mo, na dito ako tinawag ng Panginoon, ito talaga yung calling ko. Pero, parang katulad ni Dr. Einstein, hindi yun yung problema mo. I don't know what's next. I don't know where I'm going. Parang katulad ng sinasabi sa salita ng Diyos, that the word of God is a lamp to my feet. Yung lamp sa Israel, di ba wala namang kuryente doon, wala pa namang ilaw doon. Yung lamp, it's just enough for your next step. Naiilawan mo lang yung nilalakaran mo, na maliit lang yung space na maliliwanagan siya. It will not light up the whole room. Talaga yung lalakaran lang ng paa mo, saktong-sakto lang. And nakita ko yung sarili ko doon na ganun ang ginagawa ng Panginoon. Yung salita ng Diyos, ginaguide niya ako sa mga next step na gagawin ko pa. Diba? I have an idea what my future will be. It will be great. It will be good because that is the promise of God that I am claiming. At alam ko marami sa atin, kiniklaim mo rin ang promise na yun ng Panginoon. Pero I don't know how to go there. Hindi ko alam paano ako pupunta doon. Kaya kailangan natin ng guidance ng salita ng Diyos. The Word of God is a lamp to our feet. Just enough for your next step. Hindi mo kailangan makita yung buong lugar, hindi mo kailangan makita yung future. You have to act in faith. May pagtitiwala that Jesus has the best way and it should be your only way, no other way. Hindi yung sarili mong pamamaraan, hindi yung sarili mong talino. We will be living by faith and we will be following the word of the Lord. So, babasahin ko po ulit. Trusting the Lord with all your heart, buong puso. Magtiwala tayo sa Panginoon. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Marami pong salamat sa gabi nito, and gusto lang po naming mag-alay ng isang awitin. Although ang title ng awitin na ito ay Buhay ng Pastor, ito rin po, alam ko makaka-relate din po ang mga naglilingkod sa Panginoon sa ating mga nararanasan. Sana po tayo po may mapagpalang. Papasok ka ba sa ministeryo? Daang beses isipin mo iyo. Pakinggan ang aming kwento. Buhay na tuwa'y di biro. Minsan masaya, marami ang gulo. Problema mo'y sarili, madalas naman masisi. Pagling ko'y isputi, sa bahay mo lang, walang masahin. Sa patos mo'y nagkatawa, dahil sa mabuting balita.
nasampal na buto ka. Sigaw ka ng sigaw, akala'y nanghihimos ka pa. At pag pinagpala, mayroon ka ng kotse, suspetsya na may ika'y nagpapayaman. Ngunit huwag kang manghina, tatakbo o aatras. Meron kang kalamay at siya'y laging nakabantay. Problema sa tuwan na may iba-iba, may tamburista, may kontrabida. Maramdamin at kulang sa pansin, pakisama sa lahat, sila'y di pa natutuwa. Sa iyong panalangin, walang mas nasambi, lahat ng pasal sa Diyos ay maiibsan. Ngunit huwag kang manghina, tatakbo o aatras. Meron kang karamay, siya'y laging nakabantay. Sa kwento ko'y huwag kang malulungkot, yan ang buhay ng isang pasto. Marami pa iyong naranasan, sabihin ko man, ito ay kulang pa rin. Patuloy ka lang, huwag kang hihinto, kawal ni Kristo, kailanman di susuko. Ngunit huwag kang manghina, tatakbo o aatras. Meron kang karamay at siya'y laging nakabantay. Marami pong salamat. God bless po sa atin. Magandang gabi at makita-kita po tayo muli bukas sa ating Journey in the Word. God bless po. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na ang naghihintay sa magandang balita. Marami na ang magbabago.
Kailangan nang marinig ang salita